Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, host ng author promoter ng Tax Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ligang ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng banal na Santa Maria ay ating pong ay hinggil sa issue ng GSP, Generalized Scheme Preference, na mapabilang na benepisaryo ang ating bansa dito upang makatulong na mapalago ang ating ekonomiya. So ito yung ating tinupin ngayon, yung yung ating tayo ay makaisa ng o ma-renew yung ating pag-isa sa generalized scheme preference ng EU, na tayo ay matulungan ito na mapaunlad ang ating bansa with this GSP, na kung saan ito ay tinatanggalan ng tariff o import export tax yung dito sa generalized scheme preferences. So nakabase ito sa karapatang pantao at environmental rights at labor rights, etc. etc. Ang Pilipinas ayon sa European 21 Working Commission ay ang ating bansa sa Administrasyong Marcos ay may progreso laban sa human trafficking, such as child labor and online sexual exploitation at maging pagharap sa climate change, etc. etc. So yung yung bansa natin para tayo ay makaisa diyan sa o muling makapag-renew, kinakailangan tayo ay may nakaka-accord sa karapatang pantao, such as halimbawa dapat yung human rights na susunod ng ating bansa, particular halimbawa yung sa climate change, sa human trafficking, labor. Kinakailangan yung labor na susunod natin yung karapatang pantao dyan. Sa human trafficking, nakatutulong tayo para protektahan yung karapatan ng bata, babae, ganyan, o yung labor right. Tapos yung sa climate, yung karapatan natin doon sa pangalaga ng kalikasan. So yung ating bansa according to the EU ay may progreso hinggil diyan sa mga usapin na yan. So yung pag-administrasyon ay may improvement. Ang paglaban ng administrasyon sa korupsyon ay may improvement din ayon sa GSP Committee. Tinitingnan din nila ang accountability ng bansa against extrajudicial killing at iba't ibang human rights abuses, particular in drug war. So almost tinitingnan din nila yung iba't ibang human rights na yung accountability natin sa human rights. Halimbawa kagaya ng pamahalaan natin sa issue ng extrajudicial killing. So tinitingnan din ng EU yan, sapagkat kung tayo ay medyo, kung hindi natin kung tayo ay malaganap dyan, maaari kayanan na patulungan sa kaunlaran ng EU kung malaganap yung extrajudicial killing sa grave human rights violation sa ating bansa. So tingin naman ng EU umuusad lalo pati sa korupsyon. So sana na tayo nga ay nagkaroon na nga ng mahusay na pag-usad dyan at talaga tayo nakatutugon na nga sa karapatang tao. So ang the critics promotions at people's anti-crime promotion ay sumusuporta sa mabuting pamahala, patas ng sisya at karapatang pantao. At issue ito na nais ng bansa na pamamalaanan na makatulong ang European sa ating development through trade with them for import and export, etc. In GSP system ay kailangan ng ating bansa ay makaalinsunod sa mga criteria ng BSP ng EU. So yun na nga, ating binanggit kanina na para kung tayo ay yung sa usapin na kung para makatulong sila, kinakailangan tayo ay mayroong mahusay na human rights implementation sa ating bansa. So matutulungan nila tayo kung maganda yung human rights implementation. So ating susuportahan yung GSP upang makatulong ang EU sa pag-unlad ng ating bansa. At the same time ay sa ating karapatang pantao at
pagmamanage ng kalikasan, etc. etc. Sapagat tayo ay mapapayagan lamang tayo ay sumusunod sa karapatan. Kung ibig sabihin, pag-iibayuhin ng ating administrasyon yung human rights before tayo matulungan doon sa GSP na yan. So, mahalaga na masuportahan ng lipunan Pilipino yung GSP. Sa pangunahin, tayo ay makaka-menos doon sa import-export. Pangalawa, ay ibig sabihin dyan, mumura bilihin niya kung matutulungan tayo ng EU dyan. Pangalawa, yung human rights natin may improve ng ating malaampa. Kasi kung hindi tayo may improve dyan, hindi na tayo sasali dyan. So kung magiging mahusay ang pagsunod ng ating pamahalaan sa human rights at environmental rights at labor rights, etc. ay matutulungan tayo ng EU sa ating trade. Sa kanila na at tayo ay makakamenos at iba't ibang tulong through GSP. So, makukuha natin yung tulong ng GSP kung okay tayo doon sa human rights. So, sana nga ay pag-ibayuhin ng ating Administrasyong Marcos yung pag-ibayo ng karapatan ng pantao, tayo matulungan ng bansang EU sa ating pag-unlad at hindi na at mahalagang hindi nalalamag yung karapatang matawat. At mas mahalaga, matulungan man tayo nila o hindi, yung ating karapatang pantao ay napoprotektahan ng ating pamahalaan from the perpetrators in the government also at hanggang doon sa mga private o sektor ng lipunan na maaaring makalabag sa karapatan o individual. So maging mababa ang bilihin kung ang import natin ay mababa sa EU at uunlad ang ating exportation. So yung import-export kung mababa yan, so bababa yung ating bilihin at tayo ay yan ay makatutulong din sa ating makatutulong doon sa ating mga negosyante, yung generalized scheme na yan. So at syempre doon sa mga mamimili at mga empleyado na naibibigay yung kanilang mga karapatan. Syempre, iba't ibang mga karapatan na dapat na naibigay doon sa mga mamamayan. So we hope makatulong itong EU sa ating bansa sa kaunlaran at tayo ay makausad sa pamumuhay o makamit natin ang Sustainable Development Goal ng US, iba't ibang hakbangin ng pamahalaan including this GSP. So tayo, sana makatulong yan doon sa Sustainable Development Goal. So yun ay ni-implement natin sa ating bansa para tayo ay ating tinutupad yun na magawa nalaan para yung mamayang Pilipino makapamuhay according to sa perspective ng UN Sustainable Development Plan. So ngayon marami hakbangan yung ating pamahalaan through that na halimbawa yung ating ginagawa na halimbawa yung sa APEC, yung sa ASEAN, yung mga ganyan para umunlad yung ating ekonomiya at maging doon sa yan sa GSP etc. na pakipag-ugnayan natin sa iba't ibang bansa na tayo magkaroon ng investment, trabaho at yung internal na ating pamahalaan, yung pagpapalago ng ating karapatan ng pantao at iba't ibang mga lokal na pagpapalago ng industriya para ito ay matupad natin yung sustainable development at yung pag-unlad syempre ng ating mga komunidad. Halimbawa yung Quezon, halimbawa yung Quezon sila ay yung komunidad nila mapapailawan lahat. So masusupply sila through halimbawa yan yung mga gagawin ng pamahalaan para masupply sila ng kuryente, patubig sila sa buong Quezon halimbawa para sila ay masuplayan ng tubig, kuryente, industriya para yung mga tao ay matulungan sa kanila sila ay hindi maghikahos, hindi sila maghirap lalo na halimbawa yung development kaya nasa agri. So yung mga tao kinakailangan matutulungan ng pamahalaan para hindi magutom at hindi maghirap. So ngayon yan ay parte ng development. Ngayon kung may gutom yung mga mamamayan mo, so may problema. Kaya yan it's part of sustainable development. Para naman kung mayroong tao, kung ang tao unemployed at mayroong naghihirap, mayroong nagugutom, yun ay hindi natin nasusustain yung sustainable development goal at saka hindi nakakabalakid dyan sa mga tao na naghihirap, diba? So dapat yan ay mariresolve ng ating pamahalaan to attain the sustainable development goal at iba't ibang mga hakbang kagaya nga ng GSP. So kasama dyan yung pag-ibay ng karapatang pantao. So tingnan mabuti na
kapag iwain ng karapatang katao at sino yung lumalabag dyan, kanyang patingilin. So we hope maging patas ito sa ating bansa at ang Sustainable Development Goals ng United Nations ay makamit mula sa atrasadong bansa kagaya ng Pilipinas. So sana ay makamit ng ating masayang Sustainable Development Goal na perspective na yan at mamuhay na ayon sa karapatan. So yan yung ating dapat na maging pamumuhay through the government effort. From that, GSP, yung iba't ibang mga hakbangin niya. At dyan tayo dapat nakabase. So muli, maliwanagan ni Banal Santa Maria ang maliwanagan ng lahat ang buong mundo at magiging ating pamahalaan at mamayang Pilipino yung at tayo ng mabuting balita. Sa gayon yung pamahalaan makapamamahala ng mabuti, matuwid at sumusunod sa karapatang ng tao. Yung mamamayan naman ay makasusunod ng lubos doon sa ating pamahalaan sa legal. So makapumuhay tayo ng mapayapa, walang krimen, wala tayong problema sa kaguluhan at tataas yung ating pangulan at tayo ay mamumuhay ng maunlad, matahimik kung tayo ay nasusunod pamahalaan at tayo ay pinamamalaan ng mabuti ng ating pamahalaan. At syempre, kung masusunod natin yung mabuting balita, hindi lamang yung pagsunod sa pamahalaan, kundi maging maganda yung ating pang-ugali na tayo ay matututong tumulong sa ating kapwa-tao kung tayo ay pinalad na mabiyayaan ng malaking pagpapala. At na kung tayo syempre mayroong masipag, bibiyayaan ng malaki, sila ay nakapagbabahagi. So meron kasing hindi lahat swerte, hindi lahat masipag. Mayroong mga iba't ibang nararanasan sa buhay ng mga tao. Kaya yung pagtutulungan mahusay yan. Kaya lang yan ay exception kasi yung pamahalaan may kanyang hindi naman yung maiimpo sa tao na tumulong. So yan nasa pang-ugali ng tao yun na tayo ay makatulong. Pero yung pagtulong na yan ay serbisyo ng gobyerno talaga yan. At tayo mga tao, tayo ay nasa ating pang-ugali yan. So sa gabi ng mabuting balita, matuto tayo yan. So yun muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakabog sa boss naman ng Critics Promotion ng konstruktibong opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you.